sa pagtatanong ng taong bayan kung saan napunta ang worth 129 billion pesos na pinagbentahan di umano ng gold reserve ng bansa natin na umaabot sa almost 25,000 kilograms ng reserbang ginto ang inilabas ng Bangko Sentral sa walang maliwanag na kadahilanan at walang malinaw na pagpapaliwanag at ibinenta sa halagang 129 billion pesos. Hindi po nalalaman ng taong bayan saan ginamit at anong pangangailangan. Bakit magbebenta ng ganon kalaking halaga o ganon kadaming volume ng gold reserve ang Central Bank? 25,000 kilograms, mga kababayan. Mantakin po ninyo yan. At ang halaga po ay umabot sa 129 billion pesos. Aside from the lack of transparency, maliban po sa pagkakaroon ng malabo at hindi nagpapaliwanag na uri ng transaksyon, ang ginawa ng Central Bank ay nalugi pa tayo ng mga umaabot sa 100 billion pesos po ang halaga ng pagkalugi ng ating bansa dahil nagbenta tayo ng napakalaking volume ng gintong reserba sa halagang mas bababa, mga kababayan, na until now parang drug den ang Malacanang. Party here, party there, all with all drugs. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine ay very clear. It's not more about the scandal, but it's how the office of the president is being used with resources, entitlement, authority, and cover para gawin ang karumal-dumal na mga krimeng ito. Hindi lamang ang pagnanakaw sa mga proyekto at kabanang gobyerno kagaya ng ghost flood control projects. Kaya susundan ko ang tumbok ng argumento na pinapahayag ni Ma'am Lorraine. Eric, Until when kayang itolerate ito ng AFP? yeah. Itong kagaya ng pahayag ni Senator J.B. Ejercito na kataksilan daw o treason ang sino mga umaatake sa interes ng Pilipinas at sumasang-ayon sa China. Aba, mainit-init po ang reaksyon na yan sapagkat paano naging kataksilan sa bansang Pilipinas ang pagsusulong ng mapayapang pamamaraan at diplomatikong pamamaraan upang resolbahin ang konfliktong mayroon tayo sa China. Paano naging treason yan, Senator J.B. Ejercito? And of course, siyempre hindi magpapatalo si Itbulaga Senator Tito Soto nang sinasabi niya na wala naman daw coordinates ang China kung ano talaga ang sakop ng kanilang kiniklaim dyan sa South China Sea. Ayan, itinuro sa kanya ang hieroglyphics, world hieroglyphics na sinasabi ni Senator Marcoleta. Natameme tuloy itong mga tagapagtambol ng kaguluhan at panguudyok, panguupat na maging anti-China ang mga Pilipino dahil lamang sa kapritsyo ng propaganda na ginagatungan ng Estados Unidos. Alam naman po natin yan. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong patutunguhan ng impeachment complaints laban kay Marcos Jr. na alam natin din po na ito ay isang gimmick, it's isang pakitang tao, it's for a show, mga kababayan, kung bakit nagkaroon ng impeachment complaint si Marcos dahil ang purpose niyan, lituhin at linlangin ang mga tao upang masabotahe at madiskaril po ang tunay at seryosong impeachment complaints supposedly na mayroong mga affidavit, attestation, ebidensya, testimonya laban kay Marcos sa mabibigat na mga kasalanan. Lalo na po ang pagiging mastermind nila ni Romualdez sa malawakang pandarambong sa Kabanang Bayan. Alam natin, inunahan po ng De Jesus complaint at ng Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF. Ang pagpasok ng complaint na ito kung kaya na-diskarel at nasabotahi nga ang formal na paghahain ng totoo at tunay at mabigat na seryosong complaints of impeachment or impeachable offenses ni Marcos, hindi na natuloy. Mula sa grupo nila Attorney Ferdinand Topacio, former Congressman Jing Paras, former Congressman Mike Defensor, and former Governor Chavit Singson. So pag-usapan natin sapagkat kasabay po ng gimmick at for a show na impeachment complaints na inihain laban kay Marcos para lamang lituhin ang publiko, ang mamamayan, na kunwari may nagrereklamo din kay Marcos. Kaya
natural lang na entertainahin din daw ang impeachment complaint muli laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Kaya nga, ang nag-file din po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, walang iba, kundi ang CPP, NPA, NDF, party list groups pa rin, na kitang-kita naman na ito ay bahagi ng tinatawag na political mercenary and demolition groups na ginagamit at binabayaran po nila Marcos at Romualdez. Maliban po dyan ang grupo ng Akbayan, nila Risa Hontiveros at ng mga yellow and pink zombies, nag-file din po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Most likely ay ihahain na rin po ito for calendar of business para talakayin na rin sa Committee on Justice, no? At alam natin na yun po ang principal o talagang target na mapa-impeach muli sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte nang sa gayon ay maiaakyat po sa Senado ang pagkakaroon ng trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi natuloy dahil nga ito ay ibinasura ng Korte Suprema sa pangbabaluktot ng proseso at pandaraya sa mga proseso na ginawa ng House of Representatives. Kaya yan po ang dahilan kung bakit naglalakas loob ngayon ang CPP, NPA, NDF at pati na rin po ang mga hilaw na komunistang grupo ng Akbayan at mga kaalyado nila. Dito po mula sa yellow and pink political zombies. Sa grupo naman po yan nila Dilima, Trillanes, nila Shell Jokno. Sila po ay nagsasama-sama. At ang kanilang layunin ay hindi para mapanagot si Marcos at maparusahan kasama ni Romualdez at ang iba pang mga naging dahilan ng malawakang pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Their main and principal objective is to remove Vice President Sara Duterte. Yun talaga, hindi ang pagpapanagot at pagpaparusa kay Marcos. Dahil takot na takot po itong mga komunistang teroristang grupo at pati po itong mga grupo rin ng yellow and pink zombies na naging troll operators na rin ni Marcos at Romualdez dahil manunumbalik muli ang pagiging pangulo ng isang Duterte. Sakali po na hindi nila mapagtagumpayan na maipa-impeach at maipa-remove by way of conviction sa impeachment court sa Senado si Sara Duterte. Pag-usapan natin po, ano pong prospects ng impeachment na ito? Okay? At syempre, kung matatalakay din namin mamaya ni Ma'am Lorraine, ito pong lumabas na balita na nag-hire po ng PR firm o publicity and gimmick company para pag magkaroon ng promotions kung ano man ang pinopromote ng Bangko Sentral ng Pilipinas. But what is worrying, ang nakakabahala po, worth 32 million pesos ang contract nitong publicity firm na pinunduhan at inarkila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa anong kadahilanan bakit may PR firm? May tinatago? May pinagtatakpan? May minamanage? Bakit kailangan may PR firm? Yan pong tanong ng taong bayan eh. At bakit 32 million pesos? Ganun kalaki para lamang i-manage ang image ng Central Bank. Ano ito? Pagtatabon-tabon muli at pagtatakip sa pagtatanong ng taong bayan kung saan napunta ang worth 129 billion pesos na pinagbentahan di umano ng gold reserve ng bansa natin na umaabot sa almost 25,000 kilograms ng reserbang ginto ang inilabas ng Bangko Sentral sa walang maliwanag na kadahilanan at walang malinaw na pagpapaliwanag at ibinenta sa halagang 129 billion pesos. Hindi po nalalaman ng taong bayan saan ginamit at anong pangangailangan. Bakit magbebenta ng ganon kalaking halaga o ganon kadaming volume ng gold reserve ang Central Bank? 25,000 kilograms, mga kababayan. Mantakin po ninyo yan. At ang halaga po ay umabot sa 129 billion pesos.
aside from the lack of transparency, maliban po sa pagkakaroon ng malabo at hindi nagpapaliwanag na uri ng transaksyon ang ginawa ng Central Bank, ay nalugi pa tayo ng mga umaabot sa 100 billion pesos po ang halaga ng pagkalugi ng ating bansa dahil nagbenta tayo ng napakalaking volume ng gintong reserba sa halagang mas bababa, mga kababayan, kaysa prevailing current market price ng bilihan sa ginto. Ang market price ng gold ngayon ay nasa 6,100 pesos per gram ang ginto. Nagbenta tayo ng ginto ng patago, pailalim at palihim dito sa Central Bank. Siyempre hindi yan gagalaw ng walang utos ni Marcos at hindi kakonsyaba sila Marcos at Romualdez. Ang market price po na pinagbentahan natin was only around 2,400 pesos per gram ang price. So, kung inantay natin ang mga ganitong panahon, January o kahit nung last December, na ang ginto ay umaabot po ang world price reference niya equivalent to 6,100 pesos per gram, eh di sana kumita tayo ng karagdagang 120 billion pesos. Pero hindi. Kaya nga ito ay katakataka. Ibinenta sa mas mababa na value ng market price, eh samantalang ang trend during that time ay pataas ang price sa merkado ng ginto. At sino ang bumili? Yan po ay isa din sa pinagtatanong ng taong bayan. Ano po mayroon? Bakit pinadali? Bakit pinadali ang ganon kalaking volume ng gold reserve? Hindi transparent ang transaksyon at may projections na tumataas ang presyo ng gold trading sa world market price at posible pong malulugi tayo. Eh bakit ipinagpatuloy? May lumalabas po na ang pinagbintahan nitong mga ginto ay posibleng kagrupo o nasa sirkulo ng grupo ni Marcos Jr., nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez ang bumili. Mantakin mo kung binili yon sa halagang kulang ng supposedly mga 120 billion pesos pa ang kinita sana ng gobyerno, hindi sila ang kumita. Kasi binili nila sa halagang ang prevailing market price was way lower than what is supposedly the price right now kung ngayon po ibinenta ang mga 25,000 kilograms ng ginto. Ito po ba ang tinatanong ng taong bayan? Ito po ba ang dahilan kung bakit nag-hire ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng tinatawag na PR firm o publicity firm kung bakit kailangan nilang i-manage ang impormasyon at ang hindi matapos-tapos na pagtatanong ng mamamayan kung bakit may 32 million pesos na kontrata ang Central Bank sa isang PR firm ay samantalang hindi nga nila magpaliwanag saan napunta ang transaksyon ng gold reserve na almost 25,000 kilograms with a value na pinagbintahan ng 129 billion pesos. Pero nalugi pa tayo ng 120 billion pesos. Nandyan, lahat sila, no? Lahat sila nandyan si Prince Andrew na dadawit, yung mga nasa academe, sa business, sa finance world, lahat sila. So, excuse me, parang itong si Jeff Epstein, siya ang nagpapacilitate ng sex orgy ng mga top world leaders at rich and famous ng patago. Tama ba? Ng patago, pero ang lumalabas ay si Jeff Epstein ay operator lang. Ang ginagawa doon sa island na dinadala yung mga mayayaman na yan, yung mga taong ito, babae, lalaki, no? Yung may mga cameras doon, etc. Tapos para mahulihan, they're put in a compromising situation, ito mga world leaders na ito, para pwede silang i-blackmail. No, tapos susunod sila sa kung ano ang gusto. Ang lumalabas, money-making business ito ni Epstein.
Oo, money making din siya Okay. pero operator lang siya. Pero it Okay. seems like the ones that are behind it are the Jews, no? Is yung mga Mhm. mga world o yung talagang ano, the most powerful talagang mga puppets lang tayo dito sa mga mayayaman na ito, mga super. Ito yung 1% na sinasabi natin na noon pa natin pinag-uusapan. One Mhm. percenters na halang ang sikmura na talagang Mhm. of the belief sila, talagang Mhm. naniniwala sila na they are above all of us and Mhm. ordinary laws do not apply to them. Sa atin lang Mhm. yon. At pinaglalaruan ang mga buhay natin. Paano nila ginagawa yon? Mhm. Ginagawa nila yon sa pag-control ng mga leaders na nabablackmail nila dahil grabe yung mga pinagagawa, no? So, um, And Ma'am Lorraine, it's, mm, to clarify, Jeff, yeah, Jeff Epstein was yeah. convicted, right? Yeah, he was convicted. Nakakulong siya. Convicted pedophile. Iyon. Convicted sex offender. And then So nakakulong ito supposedly, ngayon, ma'am. he supposedly committed suicide. Mhm. 2019 was it, no? Nagpakamatay daw siya doon. Pero may mga nagsasabi na hindi siya nagpakamatay. Parang the powerful people behind him, the very powerful people behind Mhm. him, tinakas yung kanyang katawan, etc. Basta kasi there were Okay. inconsistencies. Pero Mhm. basically what we're saying, no? Age of information, parang ang dami nating nalalaman na dati hindi natin alam kung sino nagpapaandar ng mga buhay natin noon. Oh. Tapos kahalintulad nito, yung nakikita natin kay Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos kung bakit sila para mga hayop, 'di Mhm. ba? Hindi na tao yung sexual predilections nila, yung proclivities nila, hindi na normal 'yon, no? Talagang moral degenerate itong mga ito. Mga halang ang sikmura, yung parang hindi na talaga tao itong mga ito. At ang nakikita natin dito, kasi doon kay Epstein kasama din, may May drugs din eh. drugs. Yeah. So, I'm asking myself, no, I want to ask the AFP, when does it Yeah. stop? Ano yung linya ninyo na you're going to withhold your support from a most horrific leader, someone who's not fit? When are you going to Mhm. do that? Pagka may child sacrifice, kapag I don't think so, that they keep pushing and pushing the envelope for what it is that they can accept. Yung kanilang Mhm. tolerance ay palaki ng palaki, 'di ba? So nakikita natin ngayon, I think yung Jeffrey Epstein compared dito kay Bangag, no? Um, kung gaano kalayo ang pwedeng abutin. In fact, I think, no, that if you pag sa isip mo, na grabe na yung ginawa ni Bangag, no? Hindi. Kulang ka ng imagination. Kulang ka Mhm. kasi there's a failure of imagination because there's so many other horrific things that they can do. Yeah. No, they can do it to children, to your children. They can do it to your dogs. They can do it. Mhm. These are perversions na talaga ito. So in the world of perversion, it's huge, no? It's very Mhm. huge, no? So I'm asking the AFP, up to what point are you going to push and what is acceptable and what is non-acceptable to you? And Mhm. pasensyahan tayo kasi to whom much is given, much is expected. So you bear the Of course. burden of Of course. asking that question kasi you have that much power eh. No? Yeah. So the burden of the destiny of our country and our people really lie on your shoulders because Bongbong Marcos and his bunch of perverts, no, and his bunch of moral degenerates will never step out of office. They'll never do Yeah. that. Maganda tong pagtalakay namin ni Ma'am Lorraine. The Jeff Epstein sex scandal and very revolting, no, nakakagalit sa sensitibo na sense ng pagiging makatao mo dahil pati bata inabuso dito, ginamit na parang sex trade ng mga high-end. Kung mayroon pong child pornography, mas lagpas pa to ang ginawa ni Jeff Epstein at ng organisasyon ng mga sindikato nila. May ganyan din po, ma'am, na parang hinabol na rin ngayon ng federal authorities ng Amerika itong kay PDD. Yung mga celebrity ng Yeah. mandakin mo Yeah, 1,000 grabe. 1,500 bottles of BB oil ginagamitan nila, pati mga Yeah, yung baby oil. PDD is a music icon
at the worth billions of dollars ang kanyang inabot, ma'am. At nakakulong din siya, no? Ang punto namin ni Ma'am Lorraine is very simple. Eric, may I interrupt? Go May I on, just ma'am. interrupt? Right. Yung kay PDD, no, alam naman ninyo yan, makukuha nyo naman sa mag-google nyo na shocking din siya. Ano yung common factor niya with Bongbong Marcos? Drugs. Drugs, yes. At pati kay Epstein, drugs. Drugs. Power And trip. Mga and powerful ang involved, ma'am. Mga yayaman. Very powerful. politika. Yeah. Yeah. Hyper kayamanan, no? May kayamanan. And involvement pa of children. Yes. Oh, Minor. So, May mga tag 15 years old, may tag 16 years old, 14 years old, lalaki prostitution. man. Yeah, pati and lalaki o babae. prostitution. Prostitution. Yeah. To the point na Yeah. nung kabataan ni... Group sex. Yeah, group sex. No? At nung maalala mo, Yeah. ma'am, yung kabataan ni Justin Bieber. He was only around 15 Yeah. years old. At lumalabas Yeah. na kabahagi siya sa mga videos na na-recover na inaabuso habang bata siya. 15 years old si Justin Bieber. Well, ang punto namin ni Ma'am Lorraine, hindi po malayo yung ini-expose ngayon ni Dean Chase na mayroong katotohanan sa mundo ng mga pervert, ng makapangyarihan sa mga may pera, kung bakit nangyayari yan doon sa Amerika. Ang punto namin ay kasi pwede mong gawin doon dahil mayroong industriya na ganun. Sa Pilipinas, mahuhuli sila eh. Sa Amerika, bagamat may nahuhuli, pero marami po ang ganyang mga underworld operations Ano ng mga sinasabi mo, sexual Eric? predators, ma'am. Hindi ko nakuha yung sinabi mo na sa Pilipinas nahuhuli ang alin. Sa Pilipinas, madaling mahuli eh. Ang Kasi alin? nga, kung dito gawin niya nila Marcos, madali sila makikita dito. Kaya sila sa Amerika, ang iskandalo nila, mostly, dyan sa Amerika, kasi malaki ang industriya ng ganyang uri ng sexual perversion. Sa Pilipinas kasi, ang inabot pa lang yata dito, mga child pornography lang eh. Mga hanggang antas ng mga bata ginagamit sa internet. Ang punto namin kung bakit sa Amerika ito nangyayari, sapagkat malaki po ang industriya ng ganyang underworld na sexual perversions na nangyayari po sa Amerika at kaya mataas ang possibility na yan ay ni-engage nila Marcos at Lisa kapag sila ay nasa foreign travel. Kasi Eric, pwede nilang gawin sa Amerika madali, ma'am. Yes, ma'am. Eric, may sabihin ako, nahuli lang sila dyan kay Dean Chase sa Amerika, pero hindi ako naniniwala na hindi nila ginagawa yan dito. Sa Kasi Pilipinas. kasi drugs yan eh, no, talagang and yung arrogance nila at saka yung impunity at saka yung pakiramdam nila talaga na untouchable sila. Lahat sila ganyan kung umasta. 'Di ba? Biro mo yung ginawa nila kay Digong, yung kawalang yaang yan, 'di ba talagang so yeah, pero tingin ko mas madali kung magawa nila yun dito, Eric. Ang drugs, ma'am, sa on the other Pilipinas, hand, I agree. Yeah. I agree, ma'am, kasi Diba? alam mo, no less Isipin than mo. Amy Marcos. Si Amy Marcos mismo nagsabi, ginawang drug din ang Malacanang. Yeah. And until now, ginagawang drug din. I agree Eric, to that. ito pang sabi sa amin, Eric, ha, mga kababayan. Yung isang bahay doon, no, pinaayos yan ni Lisa Marcos at walang pwedeng pumasok doon, sila lang. Yung bahay, nandiyan sila nagpa-party. Talagang very, sila praning kung sino papapasukin nila doon. So nakita natin, we caught a glimpse of their level of perversion. 'Di ba? Nahuli natin eh. Nakita natin eh, 'di ba? Naririnig pa natin, Diyos me, 'di ba? Yung mga tubig grabe. na yan. So what's to stop them? Lalo pa drugs, no? And lifetime habit na ito, parte na ng buhay. Tapos meron pa kaming naririnig na information na may mga ritual Wow. sila dyan na satanistic. Yung voodoo, Eric. No? narinig So, ko rin yan, ma'am, it may matches voodoo talaga. Correct. Oo. Yeah, that's one. That's one. Yeah, go ahead. I'm sorry, I interrupted, Eric. Nakita ko ng punto ni Ma'am Lorraine. Siguro, nagkaroon ng iskandalo sa US dahil may kumanta, may pumalag na naging isang escort male prostitute service na naglalahad ngayon ng kanyang mga salaysay dahil nakita niya ang mag-asawa pala ay powerful dito sa Pilipinas, ang kanyang mga kliyente. Alam na niya kung anong degree ng engagement sa politika. Pero I agree also sa punto ni Ma'am Lorraine na baka hindi lang yan sa Amerika ginagawa.
Kasi nga may mga record ito si Marcos Jr., maalala pa ninyo ang Jonathan Morales expose na dyan sa Rockwell ay gumagawa sila ng ganyang group, yung naalala mo yung unang putok ma'am ng droga na Yeah, nasa yeah. operations list siya, targeted by PIDEA in 2012. Inariglo lang ni allegedly ni Paquito Ochoa dahil barkada ni Lisa Araneta. Si Paquito Ochoa during that time ay executive secretary ni Noynoy Aquino. And the address was very clear. Lugar ito ng mga high-end na mga mayayaman sa Rockwell na ang mga condominium dyan, ma'am, 150 million to 200 million ang mga malalaking condominium dyan na parang suite sa hotel. So ang tanong ng taong bayan, kung ganito ang kanilang naging lifestyle sa mga entourage travel nila, na ginagamit ang pondo at kaba ng bayan, ganyan din ba ang lifestyle nila sa Pilipinas? Dahil nakikita mismo at nagsasabi na mismo ang kapatid na until now parang drug den ang Malacanang. Party here, party there, all with all drugs. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine ay very clear. It's not more about the scandal, but it's how the office of the president is being used with resources, entitlement, authority, and cover para gawin ang karumal-dumal na mga krimeng ito. Hindi lamang ang pagnanakaw sa mga proyekto at kaban ng gobyerno kagaya ng ghost flood control projects. Kaya susundan ko ang tumbok ng argumento na pinapahayag ni Ma'am Lorraine. Eric, Until when kayang itolerate ito ng AFP? yeah, Ang ganitong yeah. kaladkad ng iskandalong worldwide ay kumakalat ang pagsabog ng iskandalong ito, Ma'am Lorraine. Eric, parang yung sex scandal sa Catholic Church, 'di ba? All over the world din 'yan, all over the world 'yan, 'di ba? Pero sinasabi nila, bakit sa Pilipinas parang wala? Hindi dahil wala dito 'yon. Ang dami noon, I would venture to guess, mas marami ito siguro pinakamarami. Wala lang nagrereklamo ng ganong kadami, 'di ba? Unlike sa Amerika na na nandyan, 'di ba? So it's the same thing here. Because it's ang Catholic priest dito, iba sa Catholic priest sa Amerika. Ang Catholic priest sa Amerika, ang bubuti nila, no? Talagang the average siya. Pero dito para silang mga hari, 'di ba? Yes. So ibang-iba, parang so to put it with the Marcoses, ang pakiramdam kasi nila sila may-ari ng gobyerno, sila may-ari ng Pilipinas. 'Di ba nga sabi ni Lisa Marcos, ba't siya matatakot sa iglesia? Meron ba silang AFP? Ako may AFP ako. Yan ang sabi. Yeah, Diba? ito rin yan, ma'am. As if pag Tindi, may-ari no? ng private army ang armed forces. Ako po, Mariosep. Baka magalit sa'yo si Melody Browner, kanya yon. Execute ng mga appointments, plastar ng mga tao, at pati sa mga transaksyon, marami tayong naririnig tungkol kay Melody Browner. Pero Ma'am Lorraine, gusto kong kuhanan, before natin puntahan itong nakakagalit 32 million PR firm. Anong pinagtatakpan at anong minamanage ng Bangko Sentral? Why? At hindi lang man ito 32 million, marami silang dapat ipaliwanag. Pero kuhanan kita ng aspeto ng pananaw mo. Gaano kabigat para po mapukaw sa pag-iisip ng taong bayan that Marcos and his wife and his family are not only robbing the people and the entire government nitong napaka-iskandalusong pandarambong, kundi pati ang dangal ng buong bansa nadadamay at nadadawit sa ganitong antas ng iskandalo ng parang worldwide na kumakalat ngayon sa social media ang ganitong nakakahiya na pagkakasangkot nila sa sex video scandal. Allegedly, dalawa sila ng asawa niya doon sa Amerika. Ma'am Lorraine. Tsaka walang explanation. Walang lumalabas at nagsasalita sa kanila to deny it or to make an explanation. They feel that they owe nothing to the Filipino people, to mga walang yang ito, mga squatter na ito. 'Di ba? So, ang pinaka-concern ko talaga sa totoo lang, no, yung mga anak natin, nanonood sila sa paano natin hinahandle ito. 'Di ba? So, what's more scary, what's more dangerous than a president and a wife who are drug addicts who engage in male prostitution using taxpayers' money and who are into drugs is if we just accept it, no? Tinatanggap mo, yun ang mas delikado. Kasi nanonood ang mga anak natin. Ano ibig sabihin? Alam mo, I've had to stay away from
I've had to take some time off kasi, some silence kasi ang shocking talaga for me, and I don't want to lose that outrage that I'm feeling right now. Kasi yan ang magsasalba sa atin kapag ka hindi tayo pumapayag, no? Na meron tayong standard. Kapag ka wala na tayong standard, lahat pwede na, ganon, lahat pwede. 'Di ba? So, anong drugs nagda-drug siya tapos nagbabayad siya ng male prostitute. That sexual predilections na yung proclivities na nakakadiri na hindi na normal na drug-laced drug. Hindi na nga natuto eh. Hindi na natuto kasi may namatay na nga eh, 'di ba? Magkakasunod yun eh. Magkakasunod yung mga ano na yun. Tsaka natapos ba? Hindi natapos yun, no? I'm pretty sure hindi kasi mga drogista yan, no? Hindi pwedeng mawala ang drugs sa buhay ng mga yan. Hindi niya pag withdrawal symptom siya na hindi niya talaga kaya. So tatanggapin natin ito. So yun yung tinatanong ko sa AFP, hanggang kailan, hanggang saan ang linya ninyo? Wala kayong linya. Lahat tatanggapin nyo. Paano pag dumating tayo doon? Paano kung yung revelations? Baka nga nandun na tayo kay Epstein. Hindi lang nare-reveal na meron ng child sacrifice. Kasi yung kay Epstein, yung Andre Mukhi, something like that, parang ang paniniwala nila is that, no, kailangan nila yung dugo ng bata. Parang fountain of youth nila yon. At hindi lang ordinaryong bata. Dapat yung bata habang pinapatay nila, tinatakot nila, ginagahasa o diba sa para umakyat yung kanyang hormones para makuha nila yung ganong klaseng level ng dugo, ganong kademonyohan. Alam mo, hindi na natin pinag-uusapan dito sex, hindi na o normal sex, because normal sex is wonderful, right? We're not talking about that anymore. We're talking about satanistic kademonyohan na ito. Let's be very, very, very clear about that. This is no longer normal. This is already a perversion from the highest office of the land. Yes. From a person that we know is a drug addict. Saan tayo patutungo nito? So ano susunod? No? Okay. And silence on the part of Mr. Marcos and the part of the Office of the President sa ganitong uri ng iskandalo, isa lang po ang ibig sabihin niya, kinukumpirma niya na ang mga pagtuturo na siya ay patuloy na gumagamit ng illegal na droga ay totoo. His refusal to submit himself to transparent and open conduct of hair follicle test is also a proof enough na mayroong pangyayari at nagaganap pa rin ang drug addiction sa kanyang sarili. Which, yun nga po ang ibinunyag ni Senator Amy Marcos. At itong mga inilalabas nila Dean Chase, nila Miss Maharlika, na hindi nasasagot, tinatakpan na tinatabunan lang ng mga kung ano-anong balita na imamaniobra nila sa PR or publicity gimmick nila at i-ignore lang nila hanggang ito ay magkaroon ng pag-subside, ay pagpapakita that something is seriously happening sa likod po nito mga ginagawa ni Ginoong Marcos bilang presidente. Hindi lamang issue ng korupsyon, hindi lamang issue ng plunder o pandarambong, kundi ang pagkakasangkot sa illegal na droga at pati na po dito sa sexual perversion activities na nagkakaroon ng iskandalo sa Amerika ngayon. Pilit nilang ginagamit ang pag-ignore at pagsawalang bahala. Ma'am Lorraine, are you still there? Mukhang na-offline ang internet connection natin. Yeah, kay Ma'am I Lorraine. have a question, Eric. May tanong ako sa iyo. Go ahead, May tanong ako sa iyo. Tama ba yung sinasabi mo na kahit si Claire Castro walang response, walang word talaga, zero about this? Ang sinabi niya lang, ma'am, last na data ko is, wag na nating patulan, AI lang yan. So, ang artificial intelligence daw ito, computer generated, na to smear the image and the personality or the persona of Marcos and Lisa Araneta. Yun lang ang statement niya. So basically, what we're hearing from Bongbong Marcos through Claire Castro is that he doesn't feel that he owes us an explanation. Exactly. I'm also hearing, what I'm hearing actually, Eric, is that he's afraid. Nangangatog na siya kasi bukong-buko siya. At hindi siya sumasagot dahil hindi na nila alam kung ano sasagutin nila.
'Di ba? Pwede. Kasi hindi naman Totoo yan, AI ma'am. yun eh. Madaling-madaling i-check kung AI or hindi at marami na nag-check at lahat nagsasabi hindi siya AI, totoo siya. 'Di ba? So totoong nag-hire ng male prostitutes si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos at totoong nagkaroon sila ng orgy with these prostitutes at pagkatapos nagda-drugs. Huling-huli, 'di ba? Habang At pangulo siya. Yeah, ma'am, Eric. Yeah. may testimonya. There is a Yeah. testimony of the Yeah. male prostitute. Hindi lang Yeah. siya audio recording, hindi lang video clips, kundi actual testimony. And I hope na in due time, sa mga days to come, Oh my lalantad pong gosh. testigong ito. Kasi mukhang tatlo daw sila mamang kinukuha na suki. So may dalawa pa pala na gusto na rin mag-testify. Kaya minamanage nila siguro na wag lumaki ang iskandalo. Kaya nga, ini-ignore, binabaliwala, pero alam ko na natatakot dahil ang kwento, itong tatlo ay pwedeng lumantad anytime sa Amerika at ibulgar yung pag-hire sa kanila as male prostitutes dito sa sex orgy na ito. So ang wow, grabe. So in other words, shocking naman talaga tong. In other words, ang sinasabi ni Bongbong Marcos sa atin, tanggapin nyo kahit na anong gawin ko dito. Kahit taihan ko kayo, bahala kayo dyan. 'Di ba? Kahit taihan ko yung mga anak ninyo, kahit duraan ko kayo, kahit na anong gawin ko, kahit yung mga anak nyo, pagpapatayin ko at at pagre-rapin ko at lahat na ano, kahit na ano pwede kong gawin. Yan ang sinasabi niya sa atin at tinatanggap ng AFP. Yeah. No? So yung mandato nila to protect the nation and the people, Wala na. nasa na yun? Wala na. Omid Browner, ano nangyari sa'yo? Nasa meme. Nakakahiya ka. Kaya naman, no? Pucha, I would talaga. rather have the dignity of recognizing what Colonel Mungao did last Oh my. 2 weeks ago. Yes. Kasi kahit ganun siya na hindi siya sumama ang maraming officers, nagpakita siya ng katotohanan na hindi lahat na nasa AFP ay walang paninindigan at kayang sikmurain ang ganitong kalapastanganan at kabalasubas na uri ng pagkapangulo at pagiging Commander-in-Chief ni Marcos Jr. Nahihiya at nakakahiya, sabi ni Colonel Mungao, na ganun po ang kang pagtingin sa AFP. We do not want to demean o pababain ang pagtingin ng taong bayan sa AFP, pero doon yun patungo. Dahil how can you tolerate a situation that your Commander-in-Chief is being pinpointed by his own sister at tuloy-tuloy na nakakasangkot sa kanya sa droga at sa iskandalo ng kalaswaan, and yet tahimik lang kayo. You do not make a statement about that. At parang bagang sabi nyo na okay lang yan for as long as ang taong bayan hindi naman nagrarally by the thousands and thousands at wala namang panawagan na pabagsakin siya outrightly, hayaan natin yung ingay na yan, politika lang yan. Parang ganon ang tuno nila General Romeo Brawner at gusto nilang doon tingnan ng AFP ang kanilang role at ang kanilang dapat gawin sa ingay ng politika lang daw ito, Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, para talaga tayo, no? Si Colonel Mungao, talagang, binalik niya yung dangal ng AFP. Talagang binalik niya. And it doesn't even matter yung mga ranggo-ranggo na yan. Mas malaki ang respeto ng Pilipino sa isang colonel kaysa sa chief of staff ng AFP na sumisip-sip at nagbibigay ng proteksyon sa isang drug addict at plunderer na president, no? So not only that, no, hindi lang si Colonel Mungao, yung mga retired na generals, no, tsaka retired na mga PMAers. Ang dinig ko, Eric, no, marami sa kanila sinasabi, hindi naman natin yan, okay na tayo dito, na yun, sila politika yan, hindi. So mga duwag na ito, no, talagang nakalimutan na nila kasi yung kagandahan doon, marami pa din na PMAers na kahit na retired sila, hindi natigil yung commitment nila sa Pilipinas. No, parang tayo, kaya nasa gobyerno ka, kaya wala, nasa ELCA ka o wala. Tuloy-tuloy yung pag-ano natin, 'di ba? Sa CPP na 'yan, 'di ba? Tuloy-tuloy, walang tumitigil dito, 'di ba? So, yung dito mo makikita yung nasa separate, no, kung ano yung
Kasi kasi naawa ako sa kanila, Eric, naawa ako sa totoo lang, naawa ako dito sa mga generals na ang tingin na lang nila sa sarili nila, aantayin na lang nila si kamatayan, di ba? And and yet you see Jen, parang they feel so old to me. And yet I talk to General Esperon, General Monte Yeah. Agudo, General Parlade, 'di ba? And the colonels, and they're so youthful to me because their passion is still there. And that's how Ama- it ought to be until you die. Don't use your passion, no? So, but these people, they're just waiting for death to come over, waiting for their pensions, waiting for their tummies to get bigger. Mag-golf na lang daw sila. Hanggang doon na lang sila. Di ba? And yeah, but this, the ones that we admire, the ones that the country really admires and really leans on, no? Sila Secretary Esperon. Yes. Sila General Monteagudo, They will, Monte hindi sila Agudo. nagpatinag, ma'am, while they are being monitored Yeah. sa ginagawa nila, they are being subjected to surveillance and monitoring. Alam po natin yan na standard yan sa ginagawa ngayon ng gobyerno ni Marcos, pero tuloy-tuloy sila to come out in the public, to make statements and to explain to the armed forces, to the PNP, to the men and women in uniform, and to the people na kailangan magsalita sa hindi tama na nagaganap at kabulukang nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Eric. Not because we want to topple the government, but we want to reform the leadership in the government. Yes, ma'am. Eric, pati yung mga retired na Supreme Court justices like si Justice Noel Tiham, Noel Tiham. si Justice Ascuna, minsan hindi nag-agree with all of us, but they're still there. Parang kasi we keep on of course we're grateful for the young ones, 'di ba? Sila Kiko Barsaga, Lian Loviste, Respicio, 'di ba? Attorney Harry Respicio. Pero I'm so grateful for the older ones, no? Parang haligi talaga ng Pilipinas. Pinakahaligi diyan si PRRD at saka si Pastor, no? Si Pastor, mga haligi sila ng hindi sila tumitigil, 'di ba? Tapos and kasi yeah. They were not afraid to face the sacrifices. Ipinakulong, sinira ang pagkatao, binastos, binalahura, winasak ang kanilang organisasyon, pinahirapan sa kulungan, and yet they stood by the Filipino people. And they continue to inspire us. Yeah, alam mo kung bakit, Eric, mga kababayan? Kasi nasa character nila yon. Ganun, may paninindigan, may prinsipyo, may tapang, may talino, at saka yung pagmamahal nila sa Pilipinas, hindi mo talaga ma-measure. I've had the privilege of really knowing these two great men. And also si Secretary Esperon, Secretary si DG Monte Agudo, si General Capuyan, etc., no? Yes. Talaga yung pagmamahal nila sa bayan, tunay talaga, no? So, yun yung character nila at saka yung track record nila. Alam mo, Eric, si Secretary Esperon, yung Barangay Development Program, nung wala pa yung NTF-ELCAC, nasa PCOO na ako, kinukulit niya talaga ako. Kailan nyo ba, meron kasi kaming plano na yung bawat barangay ay magkakaroon ng satellite dish para para kunyari may program ang gobyerno, mabilis, 'di ba? Mabilis pa. Punta na kayo dito, pwede na kayong umutang ganun para lahat aasenso, 'di ba? And he was really so, I've never forgotten that kasi we were in a cabinet meeting and he even went to me and he said, "Kailan ba ito? Kailan ba ito?" Talagang hindi ko pa nga siya masyadong kilala noon, pero yung puso niya talaga totoo, no? Talagang privilege talaga to know this man. Yeah. And he's going to celebrate his birthday sa February 8. Oh, really? Ang problema, hindi ako makakapunta. Invite niya tayong dalawa doon. I have a schedule abroad, ma'am. No? Later ko na lang i-announce. Okay. Pero 3 days lang naman. Yeah. But anyway, Ma'am Lorraine, I would like to request you sa bukas kung pwede natin pag-usapan yung sa Central Bank, 32 million, saka itong kaguluhan sa impeachment because mukhang iraratsada na nila ang impeachment against kay Vice President Sara Duterte at naghahanda na ng muscle flexing sila Tito Soto sa hearing. Parang sigurado sila na before mag-session break ang Kongreso ay maiakyat na nila ito ang kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine. But before tayo mag-end, ma'am, because I have to have an interview na nag-commit ako, ma'am,
nagpahayag po ng statement ang nanay ni Chantal Asinoche. Tama ba? Asinoche na na-deport na at hindi sinaktan, hindi tinorture, hindi pinahirapan, inaruga ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan po ng Armed Forces of the Philippines at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagpasalamat po ang nanay na buhay, ligtas na nakabalik si Chantal at pinasalamatan niya specifically ang Armed Forces of the Philippines. Bronner is not AFP. AFP is not Bronner. AFP is the organization and the institution ng mga mararangal at may paninindigan na uri ng mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Sinabi niya, ma'am, na hindi niya inaasahan na gano'n ang pagtrato na gagawin sa kanyang anak ng mga sundalo. Binuhay siya at inamin ni Chantal daw, ma'am, na doon siya talaga nakuha sa labanan ng kampo, sa loob o area ng kampo ng labanan sa NPA na namatay si Jerilyn Doydura, at in-explain niya kung paano siya napunta doon gamit itong mga front organizations ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. So ma'am, maganda po itong reaksyon ng nanay at kinilala niya ang naging sakripisyo ng Philippine Army at ng Armed Forces for securing the life of her daughter, bringing back to their family in America. Your reaction to that, ma'am? Di napahiya na naman ang CPP, no? Nabuko na naman sila Reneco na nagsisinungaling. At si Anicoche Eric, no? So Anicoche. So napahiya na naman sila. Nabuko na naman sila Franz Castro, sila yung mga CPP na operatiba, no? Na yan sila Teddy Casino, Reneco, sila Sara Elago. Si Antonio Tino. Di ba kung nag-rally-rally sila 3 days doon sa labas ng Camp Kapinping sa Tanay Rizal, iniyayaw-yaw nila ang sundalo. At palabasin daw si Anicoche, si Chantal. Yeah. Pero hindi sila pinansin ni Chantal, nag-cooperate si Chantal sa mga sundalo. Yes, ma'am. At saka sana ma-spread yan kasi kahit sa US yung kwento nila ang namamayagpag kasi meron ng CPP sa loob ng US sa mga eskwela nila, 'di ba? Kasi yung Bayan, yung Bayan LFS Gabriela, etc. nandiyan din sa kanila, 'di ba? So kailangan mahuli na yung mga yan, yung mga teroristang yan, no? Talagang posasa na yung mga yan lalo na sa Amerika, ang dali-dali namang gawin yun, nandun sila, 'di ba? Dito kasi kakampi sila ni Marcos. So medyo challenging sa atin ngayon, pero nagandang development, no, na na-unmask na naman sila. Wala na naman kasing naniniwala sa kanila. 'Di ba? Talagang parang si Laila de Lima, 'di ba? Kain suka. Kung ano nang pinagsasabi na naman, pero 'di ba? Ano ba sinabi niya na si Marcos daw ay wala namang daw kahit yung drugs. Impeachable offense daw ang drugs. Wow. Dahil daw yan ay simple malfeasance at hindi daw mapatunayan na nagda-drug addict si Marcos. So, yan ay allegations that are not tantamount to impeachable offense. Interpretasyon ni Lola Laila de Lima. So, yun yung makikita mo kung bakit si Saba ay talagang wag yun ang bobotohin. Kasi wala talagang integridad. Apart from the fact na inaabuso niya yung poder niya, nakita mo yung pagmumukha ng lintik na yun, diba? Talagang sinungaling at saka talagang wala talagang prinsipyo, ikaw na lang mahihiya para sa kanilang lahat di ba? Na talagang mga anti-Marcos dati na ngayon kain suka. And to say something like that, no? To say something like that na hindi impeachable offense. Yun talagang bending herself over. Well, you know what? She's entitled to her own opinion and she has her own political agenda, 'di ba? Which is not to say na hindi nakaririmarim, 'di ba? Okay, pinagtawanan siya, mama, na ang ganong klase na drug addict ang presidente at tapos gumagawa ng iskandalo sa abuso ng droga. May Dangerous Drugs Act ang Pilipinas na siya dapat magpatupad. Anong tawag doon? That is betrayal of public trust. It may not be culpable violation of the Constitution, pero pasok siya sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang pagpapadukot mo sa isang mamamayang Pilipino at ipatapon mo sa labas ng bansa with all funding and resources na ibinuhos mo sa isang bogus entity na wala tayong treaty obligation sa ICC. Anong tawag dyan? Betrayal of public trust. So yan mga bagay na ayaw nilang pag-usapan sa totoong impeachment ni Marcos.
Kaya niya pinagtatanggol ang droga na issue ni Marcos, Ma'am Noreen. Well, sabi mo nga, ng DOJ secretary siya, wala siya nakikitang mali na magbisita even in the dead of the night sa loob Yeah. ng selda ng mga drug lords sa Yeah. NBP. Yeah.